Tama naman na lahat sa atin ay concern sa nangyayari sa buhay natin. Sa nangyayari sa family natin, sa nangyayari sa church natin. Pero makita natin as we read in Genesis 10 na ang lit-lit pala ng pagtingin natin sa buhay natin. Parang ang lit-lit ng mundo natin. Na iniisip lang natin na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Yung mga bagay na merong immediate or practical relevance sa buhay natin. Hindi natin gaanong naiisip yung mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lalo na kung feeling natin, hindi naman natin kaano-ano yung mga tao na yan. Bakit natin sila iisipin? And kaya yung mga umattend ng prayer meeting kanina, maybe some of you will be surprised na why we are praying sa mga tao na ito. Kasi hindi natin sila regular na naipagpipray. Hindi tayo intentional na gumagawa ng hakbang. Paano kaya tayo makakatulong para madala yung mabuting balita ni Kristo sa kanila. So short-sighted yung pagtingin natin sa buhay natin. Kapag i-recall natin yung mga nakaraang taon, halimbawa we're celebrating our church anniversary, maganda na i-recall yung the past 40 years. Pero sino ba naman sa atin ang babalik tanaw sa nangyari 500 years ago, kaya 3,000 years ago, parang sobrang layo na naman ng mga bagay na yon. So, bakit pa natin iisipin? But we have to remind ourselves na we have a big God. Mayroon tayong malaking Diyos. Sakop niya yung buong mundo. Sakop niya yung buong kasaysayan. E nawawala sa isip natin yung katotohanan na yon tungkol sa Diyos kasi isang factor na nagko-contribute doon kasi selective yung approach natin sa Bible reading. Aminin natin, pinipili lang natin na basahin yung mga passages na merong immediate or practical relevance sa atin. Siyempre, meron tayong Bible reading schedule, pero may tendency tayo na laktawan yung mga passages na parang mahirap naman na basahin. Halimbawa, yung babasahin po natin ngayon, Genesis 10. Okay pa sana yung Genesis 6 to 9 kasi maganda naman yung kwento dun sa kay Noah tsaka yung pagdating ng baha. And okay din yung Genesis 11, nakasunod nito, verses 1 to 9, yung story ng Tore ng Babel. Pero Genesis 10, listahan ng mahigit 70 pangalan yung babasahin po natin ngayon. So, isang solusyon sa ganitong tendency natin ng selective Bible reading ay yung expositional preaching na ginagawa natin. Sunod-sunod. Bawat verse, bawat chapter, bawat yugto ng story, wala tayong lalaktawan. Siyempre, pag pumunta ako sa Genesis 11, magtataka kayo, Pastor, bakit mo nilaktawan yung Genesis 10? Para bang walang sinasabi sa atin ng Diyos sa chapter na ito. So kaya mahalaga na pinapakinggan natin yung salita ng Diyos. Anong sinasabi ng Diyos tungkol dito? Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa plano niya? Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa paano natutupad yung plano niya? Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa anong kinalaman nito sa buhay natin? Yes, may implication sa buhay natin in Genesis 10. Nakakala lang natin, wala kapag babasahin lang natin ng mabilis. So hindi lang ito listahan ng mga bansa sa buong mundo or genealogy or kasaysayan ng pinagmulan ng mga tao. Particular na yung Israel. Kasi binabasa nila ito, maririnig nila, ay, doon pala tayo nagsimula. And yun yung ibig sabihin ng Genesis. Kaya yung title ng series natin sa Genesis 1 to 11, ang simula ng lahat. Genesis, simula. So doon galing yung genealogy, so simula. And Genesis 1:1, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos pag simula natin sa Genesis 10:1,
Ito yung another section na rinig na ninyo na binanggit ko dati, Toledot. Kasi yung generations or kasaysayan sa Hebrew ay Toledot. Nabasa natin yan simula sa Genesis 2:4. These are the generations, Toledot, of the heavens and the earth when they were created. And then Genesis 5:1. This is the book of the generations, Toledot of Adam. And then chapter 6 verse 9. These are the generations, Toledot of Noah. And then, sa verse 1 ng text natin, these are the generations, Toledot, of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. And then sa last passage ng series natin na pag-aaralan natin ngayong September, Genesis 11:10, these are the generations of Shem. So, obviously, napakahalaga nito para sa Israel. Na makita na yung kasaysayan nila ay nakapaloob sa listahan ng mga pangalang ito para maalala nila saan ba sila nanggaling. Paano ba gumawa ang Diyos sa kasaysayan nila hanggang sa pagpalain sila ng Diyos at paano nila dapat tingnan yung mga nangyayari sa buhay nila. At kung Genesis 10 yung pag-uusapan, hindi natin pwedeng sabihin na ito ay may kinalaman lang sa Israel. Dahil sa Genesis 10, kasali tayong lahat dito. Hindi lang ito pinagmula ng Israel. Dito nagmula ang lahat ng bansa, ang lahat ng lahi sa buong mundo. So wag na ninyong hanapin kaninong pangalan tayo dyan nagsimula. Hindi ko alam. So that's not the point. So ang mahalaga, as we read yung Genesis 10, makita natin na ano yung konteksto nito sa Genesis 1 to 11. Ano yung konteksto nito sa istorya ng Israel sa Old Testament. Ano yung konteksto nito sa fulfillment nito sa pagdating ni Kristo sa New Testament. Ano yung konteksto nito, ano yung kinalaman nito sa konteksto ng buhay natin ngayon. So that's our approach or strategy para higit nating maunawaan in Genesis 10. Hindi tayo makikinabang sa Genesis 10 kapag di natin naintindihan kung ano yung sinasabi ng Diyos dito. So this is also God's holy word at nais ang Diyos na tayo ay mag-benefit sa pagbabasa nito. So para mangyari yun, basahin nating mabuti. Okay? Samahan niyo po ako sa pagbasa. Tumayo po ang lahat for the reading of the word. Buksan niyo yung Bible niyo. I will read yung salin ng Magandang Balita, Biblia. At masusundan ninyo sa handouts ninyo yung structure ng passage na ito. Mahati ito sa 5 major sections. Yung una, introduction, verse 1. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth pagkatapos ng baha. And then pagkatapos ng introduction, yung verses 2 to 5 ay yung listahan ng mga anak at apo ni Japheth. Ito yung ikalawang anak ni Noah. Verse 2. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Sina Askenas, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japheth. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Yung sumunod, pinakamahaba, verses 6 to 20, ay yung mga anak ni Ham. Ito yung bunsong anak ni Noah na nag-dishonor sa tatay niya. Nakita natin sa story sa Genesis 9. Ang mga anak ni Ham, verse 6, ay sina Cus, Ehipto, Libya, at Canaan. Sina Seba, Havila, Sabta, Ramaka, Sabteka, ang mga anak na lalaki ni Cus. Ang kay Rama naman ay sina Sabat, Dedan. Si Nimrod, isa pang lalaki, anak na lalaki ni Cus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang maging mahusay ka sanang mangangaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Babel, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito ay pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Nineveh. So pansinin niyo yung mga familiar na names natin. Roboth-ir, Kale, at ang Resen sa pagitan ng Nineveh at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Ehipto, ang ama ng mga taga-Lud, Anam, Lehab, at Naphtu.
Gayon din ang mga taga-Patrus, Kaslu at Kaftor na pinagmula ng mga Filisteo. Ang panganay ni Canaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Canaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hivita, Arakeo, Sineo, Arvadeo, Semareo at Hamateo. Simula noon, kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Seboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na naninirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. So yung ika-apat na bahagi ay yung lahing galing kay Shem. Siya yung una at panganay na anak ni Noah. Verse 21. Si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmula naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Ul, Geter, at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber. Ang isa ay tinawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Avila, at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sephar, sa kaburulan sa silangan, ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem, ayon sa kanilang angkan, wika, at bansa. Finally, verse 32, conclusion, summary. Ito ang bansang nagmula sa mga anak ni Noe, mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po kayo. Ilang araw na po ako nagpe-pray. Lord, anong gagawin ko dito sa chapter 10? And after reading slowly, bago natin ilista isa-isahin yung theological reflections, pansinin muna natin yung ilang literary features. Sabihin, merong gustong i-emphasize yung author by highlighting yung mga features na ito. Number 1, bookends. So you can follow along sa bulletin. Pansinin natin yung bookends ng chapter. So ibig sabihin, yung first verse and then yung last verse. Sa simula, ito yung mas literal na salin ng ang Biblia. Ang mga ito, ang mga salin lahi, generations, sa mga anak ni Noe, sina Sem, Shem, Ham, at Japhet, at sila'y nagkaanak pagkaraan ng baha. So sinabi dito na yung anak ni Noah, yung mga anak ni Noah ay nagkaanak at yung mga anak nila ay nagkaanak. So nakita ninyo yung connection sa Genesis 1, yung creation mandate na inulit ng Diyos kay Noah sa Genesis 9:7, and you be fruitful and multiply, increase greatly on the earth and multiply in it. And then kung babasahin natin yung Genesis 1:28, and then Genesis 9:1, ang layunin ng Diyos, hindi lang basta dumami yung mga tao. Ang layunin ng Diyos ay mapuno ng mga tao yung buong mundo. Fill the earth. Punuin ninyo ang buong daigdig. Yun ba yung nangyari? Ano yung nakalagay sa dulo ng chapter 10? Verse 32, ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe, mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig, pagkatapos ng baha. Nangyayari ba kung ano yung plano ng Diyos na mangyari? Yes. Second observation, pansinin natin yung repetitions. Bawat ending ng listahan ng anak ni Japhet, lahi ni Japhet, lahi ni Shem, lahi ni Ham, lahi ni Shem, halos pare-pareho yung refrain or yung chorus. Sa itong chorus. Look at halimbawa yung verse 5.
pagkatapos ng lahi ni Japhet. Sa mga ito nahati ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain, ang bawat isa ayon sa kanyang wika, sa kanilang mga angkan at mga bansa. Pansinin niyo yung lupain, wika, angkan, bansa. Paulit-ulit yan. Sa dulo ng section sa lahi ni Ham, verse 20, ito ang mga anak ni Ham ayon sa kanilang angkan, wika, mga lupain at kanilang mga bansa. Sa dulo ng section sa lahi ni Shem, verse 31, ito ang mga anak ni Shem ayon sa kanilang angkan, wika, lupain at bansa. Nagsimula sila sa isang lahi, sa lahi ni Noah. Pero eventually, nagkaroon ng pagkakahati-hati, pagkakaiba-iba. Bawat lupain, bawat angkana, bawat lahi, bawat wika, bawat bansa. Na bahagi din ng plano ng Diyos para sa tao. Nakita natin sa Genesis 11 kung paano yon nangyari. And ang pangatlong feature ay yung longest section. Kapag mayroong inalot yung Bible na mas mahaba na bahagi, ibig sabihin mayroong ina-emphasize. Kasi hindi proportion yung pagkakahati ng bawat section. Kay Japhet, may lang. Pero kay Ham, napakahaba. Verses 6 to 20. Naalala ninyo yung story sa Genesis 9. Si Ham yung nag-dishonor sa tatay niyang si Noah, na naging resulta naman si Noah ay nag-pronounce ng curse. Ito lang yung kaisa-isang pagkakataon sa story ni Noah na siya ay nagsalita. Sumpa ang lumabas sa bibig niya. Sinumpa niya hindi si Ham, kundi yung anak niya na si Canaan. Na alam natin eventually ay sasailalim sa hatol ng Diyos at gagamitin niya yung Israel para pausahan yung mga Canaanites. So, makita natin dito na maging yung mga bansa na nag-rebelde sa Diyos, kahit gaano sila karami, ay sakop pa rin ng plano ng Diyos sa buong mundo. And then fourth, pasinin natin yung inilagay sa huli. Si Shem, pang-ilan siya sa magkakapatid? Panganay. So we expect na dapat sa simula siya babanggitin. Pero bakit inilagay sa huli? So merong kino-communicate yon sa atin. It's for the sake of emphasis. Kasi pagdating natin sa chapter 11, babalik ito sa linya ng lahi ni Shem sa verse 10. Pagkatapos yung story ng Tower of Babel na nagsusubaybay sa lahi ni Shem na eventually ay patungo kay Abraham na siyang panggagalingan ng lahi ng Israel. So dito pa lang sa Genesis 10, ay dinedesignate na yung lahi ni Shem na sa kanya magmumula yung lahi na pinili ng Diyos para maging instrumento niya para magdala ng kanyang pagpapala para sa buong mundo. And panglima na kailangan nating pansinin ay yung ilang mga pangalan na binigyan ng additional emphasis. Kasi yung ibang mga pangalan, binanggit lang. Binasa lang natin. Pero may mga pangalan na, teka lang, may sasabihin lang ako ng kaunti tungkol sa tao na ito. Halimbawa, si Nimrod. Verse 8, verse 9. Cush fathered Nimrod. He was the first on earth to be a mighty man. Sa Hebrew, Gibor, warrior. He was a mighty hunter before the Lord, before Yahweh. Therefore, it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. Again, may repetition. Before the Lord, before the Lord. Before Yahweh, before Yahweh. Na hindi tayo sigurado kung positive ba yung ibig sabihin nun. Katulad ng salin sa Tagalog, sa tulong ni Yahweh. Or, baka naman negative yung dating. Na para bang yung lakas na meron siya, yung kapangyarihan na meron siya, ay ginagamit niya, pinamumukha niya sa Diyos na para bang siya ay kapantay o kaya ay nakahihigit sa Diyos. Probably. Ito ay negative kasi nasa section ito ng lahi na pinanggalingan ng mga magiging kaaway ng Diyos at kaaway ng Israel. So, most likely, si Nimrod ay nagre-represent sa mga bansa na kaaway ng Diyos na ipinagmamalaki with all their arrogance na parang they are invincible. And this reminds us of Lamech.
yung anak ni Cain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel, na sa Genesis 4 ay pinagmamalaki pa yung kanyang lust for violence or revenge. And then pagdating sa verse 9, so yung argument na negative, yung portrayal kay Nimrod, ay supported ng verse 10. The beginning of his kingdom was Babel. That's another word for Babylon. Makita natin yung story sa Genesis 11. At ina-emphasize dito yung kanyang kaharian na sa halip na tungkol sa kaharian ng Diyos, is building his own kingdom. So isa pang importanteng key figure na binanggit dito yung mga Canaanites. Na alam na mga Israelita na mga lahi na kanilang haharapin pagpasok nila sa Canaan. Kasama yung mga Jebusites. Sa Jebus, yon ay Jerusalem sa later part ng history ng Israel. And significant din Amorites, Girhashites, Hivites sa verses 16 to 18. Listahan ng mga bansang kinabibilangan ng mga kaaway ng Israel. Another key figure, si Heber, na posible na pinagmulan ng bansag sa mga Israelita, na tinatawag sila ng ibang bansa na Hebrews. Abram the Hebrew. Tapos yung mga Egyptians, tinatawag sila ng mga Hebrews. Yung mga lahi na galing sa Israel. So obviously, dito pa lang mula kay Abel, tinetrace yung chosen line na panggagalingan ng anak ng babae na dudurog sa ulo ng ahas na nakita natin sa Genesis 3:15. Na yun ay manggagaling kay Abel, and then kay Peleg, and then si Peleg. Ano sabi tungkol kay Peleg? Verse 25. Sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay. So yung pangalan ni Peleg ay ibig sabihin ay katunog ng salitang nagkahiwa-hiwalay. Nagkahiwalay ang mga tao sa daigdig, na possibly a reference sa nangyari sa Genesis 11. So nakita ninyo na ina-highlight ng mga key figures dito, yung nangyayari na nagsimula sa isang lahi, tapos nagkahiwa-hiwalay yung isang linya ng mga tao na nagrebelde sa Diyos, at yung isang linya ng mga tao na pagmumula ng lahi na pagpapalain ng Diyos. Na eventually, pagmumula ng tagapagligtas na magdadala ng pagpapala ng Diyos sa buong mundo. Last, literary feature na dapat nating pansinin ay yung bilang ng mga lalaki at lahing nagmula kina Shem, Ham at Japheth. Nabilang ba ninyo kung ilan yung mga pangalan na binanggit natin? Pakibilang na lang mamaya. 14 galing kay Japheth. Hindi kasama yung magkakapatid, yung galing sa kanila. 14 galing kay Japheth. 30 galing kay Ham. 26 galing kay Shem. 14 plus 30 plus 26 equals 70. 70, ang 70 ay 7 times 10. Meron palang math lesson bago theology. Alam natin sa biblical language, yung 7 at yung 10 ay nag-represent ng perfection sa plano ng Diyos or completion. So yung listahan na ito, yung Table of Nations, sa Genesis 10, ay nagpapahayag ng perpektong Diyos na gumagawa para kumpletuhin ang kanyang layunin para sa buong mundo. Ulitin ko Nagpapahayag na meron tayong perpektong Diyos na gumagawa para kumpletuhin ang kanyang layunin para sa buong mundo. So, andito na tayo sa theological significance nung passage na ito. God works everything perfectly according to His perfect plan, fulfilling His glorious and global purposes. Ulitin ko. God works everything perfectly according to His perfect plan, fulfilling His glorious and global purposes. Medyo mahaba, paikliin natin. God is sovereign. Meron pala isang salita lang. Pinahaba pa. Pero may malawak pag-usapan. Kapag pag-usapan natin yung ibig sabihin ng pagiging sovereign ng Diyos. Pero mag-highlight lang tayo ng 6. What does it mean for God to be sovereign?
dito sa Genesis 10. Na makita natin, not directly sa Genesis 10, pero implied sa connection nito sa context ng redemptive history. And yung key background question na makakatulong sa atin na dapat nating sagutin to understand yung theological significance, yung question na may kinalaman sa mandate ng Diyos sa mga tao. Di ba? Be fruitful and multiply and fill the earth. Yung plano ba na yun ng Diyos, yung layunin ba na yun ng Diyos, ay magkakaroon ng katuparan? Or, meron bang magagawa ang tao para mahadlangan yung katuparan ng plano ng Diyos? Yung first question, ang sagot ay yes. Mangyayari kung ano yung plano ng Diyos. Yung sagot dun sa second question, no. Walang magagawa ang tao na magiging successful na hadlangan yung plano ng Diyos. God is sovereign. Number one, God is sovereign in the unfolding of human history. So nagsimula sa kakaunting tao after the flood. 8 lang sila. Tapos yung ending ng Genesis 10, lumaganap na sila sa buong daigdig. So ibig sabihin, isang chapter lang yung binasa natin, pero ang span nito ay hundreds, maybe thousands of years. So hindi ito nangyari ng biglaan, kundi sa paglipas ng panahon, sa pagdaloy ng kasaysayan. God is sovereign. Siya yung nagpasya kung saang bahagi ng kasaysayan lilitaw yung mga tao na ito. Kung anong petsa sila ipapanganak. At ganoon din sa atin. Ang Diyos yung nagpasya na sa araw ng iyong pagsilang, ikaw ay ipapanganak. Ang Diyos din na nagpasya na ikaw ay ipapanganak sa Pilipinas, na isang Pilipino, na ganyan ang ilong, ganyan yung kulay ng balat. It's God's decision. Na tayo ngayon ay naririto sa panahon natin ngayon. It's not our decision. So lahat na nangyayari sa kasaysayan ay hindi ultimately nakasalalay sa plano ng tao, kundi sa plano ng Diyos. Acts 17 verse 26. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Sino nagtakda? Ang Diyos. Psalm 33 verse 10 to 11. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He frustrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. Hindi mga hari, hindi mga presidente, hindi yung mga superpower na mga bansa yung nagdidikta ng takbo ng kasaysayan. Although they were instrumental. But ultimately, sino ba naglalagay ng mga hari? Sino ba nagtatanggal ng mga hari? Daniel chapter 2 verse 21. Ang Diyos nakapagpapabago ng mga kapanahunan. Naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. So God is sovereign in the unfolding of human history. Pangalawa, God is sovereign in ruling over all the nations. So related dun sa una. Kung ang Diyos ang namamahala sa takbo ng kasaysayan, siya rin namamahala sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. So yung 17 nations na nakalista sa Genesis 10 ay nagre-represent ng buong mundo. Na malinaw yung mensahe nito for Israel, na si Yahweh ay hindi lang Diyos ng Israel. Siya ay yung Diyos at Hari ng buong mundo. Whether kilalanin nila si Yahweh na Diyos nila o hindi. And ang Diyos ang naglagay ng boundaries ng mga teritoryo ng mga bansang ito. Deuteronomy 32 verse 8. Nang ipamahagi ng kataas-taasang Diyos ang ipamamanang lupain, nang ang mga bansay kanyang hati-hatiin, mga hangganan nito'y kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya. So yun ibig sabihin ng pagiging sovereign ng Diyos. Siya ay sovereign in ruling all the nations bilang hari. Psalm 22 verse 28, sapagkat sa Panginoon kay Yahweh ang kaharian at siya ang namumuno sa mga bansa. Psalm 47 verse 8, binasa natin kanina ito. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa, ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. So walang sinumang hari ang pwedeng pumalit sa Diyos sa kanyang pagkakaupo sa trono bilang hari ng buong mundo. Maraming nagtatangka na palitan ng Diyos. Tulad ni Satanas na nakita na natin sa
storya sa simula ng series natin. Katulad ni Nimrod sa Genesis 10 na nag-represent sa mga tao na tinatangka nila na maging dakila at makapangyarihan sa sarili nila. Tulad ng mangyayari din sa Tower of Babel sa Genesis 11. Pero walang sinaman, kahit gaano ka-powerful ng tao, magiging successful na magkudeta o magpatalsik o mag-impeach sa Diyos bilang hari ng lahat. Even our power, our might, our wisdom, everything we have, galing din naman sa Diyos. So God is sovereign in ruling over all the nations. Number 3. Bilang hari, hindi babaliwalain ng Diyos yung pagrebelde laban sa Kanya. So third, theological significance. God is sovereign in executing His judgment against the nations. Meron ba sinasabi tungkol sa judgment ng Diyos sa Genesis 10? Wala. Pero kung maririnig natin yung mga pangalan ng mga lahi na binanggit dito, ay maririnig natin kung ano yung, if you were familiar sa Old Testament history. Halimbawa yung pangalang Egypt, we know, na umalipin sa Israel for 300 years. Canaan, for 400 years. Canaan, Babylon, Babel, Assyria, and then yung city ng Assyria, Nineveh, Philistines, Sodom, Gomorrah, and then yung mga Amorites, nung tinawag na ng Diyos si Abraham sa Genesis 15, sinabi ng Diyos na, yes, maalipin sila sa Egypt, pero after hundreds of years, sila ibabalik sa Canaan kapag nalubos na yung kasamaan ng mga Amorites. Genesis 15:16. And sinabi ng Diyos na yung pupuntahan nilang lupain, gagamitin ng Diyos na instrumento ang Israel para hatulan yung mga tao na nakatira doon. Genesis 15:18-21. The Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Utos ng Diyos sa Israel, malapit na silang pumasok sa Canaan. Tapos sabi sa Deuteronomy 7:1 and 2, lipulin ninyo silang lahat. Destroy them. Utterly destroy them. Deuteronomy 20, verse 16-17, wala kayong ititirang buhay. Lipulin ninyo ang mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hivita, at Jebuseo, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. And then, pagbabasahin natin yung mga prophets like Isaiah 13-24, Jeremiah 46:51, maririnig natin yung judgment ng Diyos sa mga bansa, Babylon, Moab, Syria, Cush, Egypt, Tyre, Sidon, Philistia, Ammon, Edom, and sa buong mundo. Sabihin, narinig ng mga Israelita na yung mga bansa na nakalista dyan ay ibibigay ng Diyos sa inyong mga kamay as an act of judgment. So anong panawagan ng Diyos? Acts 17:30-31. Nananawagan siya sa lahat ng tao, sa bawat lugar, na magsisit talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. That message of the gospel, yung call for repentance ay dapat na sabihin natin sa lahat ng lahi sa buong mundo because they are under God's judgment. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. Si Kristo na ating tagapagligtas, one day sa kanyang pagpabalik, siya yung gagamitin ng Diyos na hukom na maggagawad ng kanyang hatol na kaparusahan. Nakakatakot ang parusa ng Diyos. Pero nasa Diyos pa rin yung pag-asa natin. Wala sa iba. So that's number 4. God is sovereign in setting apart a people for His redemptive purposes. That's the point. Bakit tinrace yung lahi ni Noah? Bakit tinrace yung lahi ni Shem? Tapos si Arpakshad, then si Shelah, then si Eber, then si Peleg. Hanggang sa dulo ng chapter 11. Then, pagdating ng chapter 12, babanggitin na si Abram. Sabihin ng Diyos, I will bless you. Na eventually siya ipapangalan ng Abraham. Sa kanya magmumula si Isaac. Sa kanya magmumula si Jacob. Napapangalanan na Israel na panggagalingan ng 12 lipi
ng Israel. Pinili ng Diyos, minahal ng Diyos ang Israel para sila ay pagpalain. Dahil ba sila ay mas superior? Dahil ba sila ay mas righteous, mas deserving of God's blessing kaysa sa ibang mga lahi na binanggit sa Genesis 10? Of course not. Sabi sa Romans chapter 9 verse 11, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Di ba dito pa lang makita natin na malaya ang Diyos na piliin kung kaninong lahi manggagaling yung mga tao na kanyang pagpapalain. Kung sino yung mga tao, malaya ang Diyos na pumili kung sino yung kanyang kahahabagan, kaawaan, ililigtas. Romans 9:15-16. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahabag ako sa nais kong kahabagan, maawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon, sabi ni Pablo, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Number 5, God is sovereign in fulfilling His redemptive purposes in Christ. So in Genesis 10, hindi pa tapos. Saan papunta yung linya na ito? Hindi kay Abraham, hindi sa Israel. Yung dulo ng linya na tinetrace ng story ng Bible na siyang anak ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ang dulo nito ay na kay Kristo. Kaya may genealogy sa simula pa lang ng New Testament. Matthew chapter 1. And then sa Luke chapter 3, tinrace yung linya ni Christ para i-announce sa mga tao na heto na, dumating na yung pinakahihintay natin na tagapagligtas. Kaalala niyo sa Luke chapter 2, nung inihandog ni Maria ni Jose yung kanilang anak na si Jesus sa templo, tapos kinarga siya ni Simeon. Ang sabi ni Simeon sa verse 25, na siya yung naghihintay ng kaaliwan ng Israel, nagpuri siya sa Diyos, ang sabi niya sa Diyos, my eyes have seen your salvation that you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people, Israel. Yes, binanggit, glory for your people, Israel. Pero bago yun, binanggit, a light for revelation to the Gentiles. So yung pagpapala pala ng Diyos, yung pagpili ng Diyos sa Israel, hindi ang final destination ng blessing niya ay hindi para sa Israel. Kasama pala tayo, kasali pala tayo. Buti na lang kasali tayo. That's good news. Kasi kasama tayo sa Gentiles, ng mga non-Israelites. Hindi man tayo galing sa lahi ni Abraham. So nakita niyo yung nangyayari sa Genesis 10 na nagsimula sa isa, kay Noah, sa mga anak niya. And eventually, nagkaroon ng paghahati. Pero sa dulo ng kasaysayan, magkakaroon ulit ito ng pag-iisa. Paano tayo magkakaroon ng pagiging isa? By faith in Christ. Hindi sa pagiging Israelita o Jew, but by faith in Christ. Sabi ni Paul sa Galatians 3:28, kung tayo sumasampalataya kay Kristo, it doesn't matter kung galing tayo sa lahi ng mga Amerikano, o lahi ng mga Pilipino, o mga Yemeni, o mga Pakistani. For you are all one in Christ Jesus. So yung isa na naging marami sa Genesis 10 ay magiging isa sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Hindi lang sa kasalanan ng Israel, kundi sa kasalanan ng buong mundo. Number 6. Kung ang sakop ng plano ng Diyos sa simula't simula pa ay buong mundo, ibig sabihin, na nakita natin sa Genesis 10, ibig sabihin, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi nagbabago yung plano ng Diyos.
Hindi ni-revise ng Diyos yung plano niya. Walang amendment sa blueprint ng Diyos. So number 6, God is sovereign in bringing His salvation to reach all nations. Pinagpala ng Diyos si Abraham, pati yung lahi ni Abraham. Pero ano ba sabi ng Diyos sa simula pa kay Abraham? Genesis 12:3. In you, all the families of the earth shall be blessed. So sa plano ng Diyos, lahat ng bansa na nakalista sa Genesis 10, bagamat sinabi natin they're all under God's judgment, pero sa plano ng Diyos, lahat ng lahi na ito ay makakakilala sa Diyos, sasamba sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Even Egypt, even Assyria. Sabi sa Isaiah chapter 19. At yung mga bansang ito na makakarinig tungkol sa kadakilaan ng Diyos, sabi sa dulo ng Isaiah 66:19-20, and they shall declare His glory among the nations, that they will come. Sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 14, that the earth will be filled, mapupuno, with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Kung paanong yung tubig ay bumalot sa buong mundo ng panahon ni Noah. Dating ang araw, mababalot ang buong mundo ng pagkilala, pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So nung pumarito ang Panginoong Yesus, tumawag siya ng mga apostol na He will send out. Ilan yung apostol na pinili niya? 12, representing Israel. Pero pag binasa mo sa Luke chapter 10, nagsugo din si Kristo ng 70 or sa ibang manuscript 72. Pero almost the same sa Genesis 10. And then sinabi niya bago sila umalis, the harvest is plentiful. Bakit 70? So maraming nakarecognize na si Kristo ay naparito hindi lang para sa Israel, kundi para sa buong mundo. Kaya inatasan ng Diyos ni Kristo ang church to make disciples of all nations. Kasi buong mundo ang sakop ng plano ng Diyos. And then, bago dumating yung katapusan, bago bumalik si Kristo, ano yung kailangan mangyari? Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be proclaimed as a testimony to all nations, and then the end will come. Babalik na ba si Kristo ngayon o bukas? Hindi natin alam kung kailan. Pero probably not. Kasi marami pang mga lahi sa buong mundo ang hindi naaabot ng mabuting balita ni Kristo. So yung plano ng Diyos ay maabot ng pagliligtas niya yung buong mundo. Yung buong mundo na nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Yun yung dahilan bakit niya ibinukod ang Israel from the world for the sake of the world. Para iligtas ng Diyos ang buong mundo. Sakop ng awa at pagtanggap ng Diyos ang lawak ng buong sangkatauhan para sa lahat na magsisisi at sasampalataya kay Kristo. So yun yung ibig sabihin na God is sovereign. God works everything perfectly according to His perfect plan, fulfilling His glorious and global purposes. So, ano nga yung implications ito sa buhay natin? Marami. Napakarami. But I'll just mention 4. Kung relasyon sa Diyos ang pag-uusapan, bakit nga naman sasambahin ng Israel yung mga Diyos ng mga bansa na kanilang pinanggalingan like Egypt o yung kanilang pupuntahan like Canaan? Bakit nila sasambahin yung mga Diyos nila samantalang ang Diyos ang hari na namamahala sa buong mundo? And to worship other gods, that's idolatry. Na sinasabi mo na meron pang ibang hari, meron pang ibang Diyos na worthy of your allegiance and devotion. Bakit tayo titingala? Bakit tayo titingin sa mga inaasahan natin? Meron tayong mga political idols, meron tayong mga sexual idols, meron tayong mga relational idols, meron tayong mga material idols.
na inaakala natin na siyang may hawak o may control sa buhay natin. Samantalang isa lang ang ating hari at tagapagligtas, si Kristo, wala nang iba. Si Kristo na siyang hari ng buong mundo. Diba sabi niya before yung Great Commission, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kung siya yung hari, Panginoon ng buong mundo, di ba narapat na siya yung ating sambahin at paglingkuran ng buong puso natin. Pangalawa, kung relasyon naman sa iba ang pag-uusapan, hindi pwedeng isipin ng Israel na sila ay mas superior kaysa sa ibang mga lahi na nabinanggit sa Genesis 10. Lahat naman sila, pare-pareho ng pinanggalingan. Lahat naman sila ay apektado ng kasalanan. Binukod sila, tinurong sila na special ng Diyos, not because of anything that they deserve. So tayo rin. Bakit ka na kay Kristo ngayon? Bakit mo narinig yung gospel? Samantalang, ang daming-daming tao sa buong mundo, hindi man lang narinig yung pangalang Jesus. At bakit ka sumasampalataya ngayon kay Kristo? Samantalang maraming tao nakarinig ng gospel, hindi naman sumasampalataya. What makes you different? Are we better than them? Mas matalino ba tayo sa kanila? Mas magaling ba tayo mag-exercise ng ating willpower or determination to be saved? Di ba ito'y dahil lang sa tayo pinili ng Diyos na iligtas? Biniyayaan at pinagpala ng Diyos ng limpak-limpak na pagpapala dahil kay Kristo. So ano may pagmamalaki natin? So dapat ito yung magdulot pa sa atin ng higit na humility. Let the one who boast in the Lord. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:31. And then, pangatlo, kung pagharap sa future, yung pag-uusapan, bakit katatakutan ng Israel? Yung mga tao sa Canaan, alam nila, yes, higit na malaki, higit na makapangyarihan, higit na malakas, higit na advance yung kanilang military technology. Pero bakit nila katatakutan? Yung mga bansa na yon, kung yung nakaraan nila ay nasa kamay ng Diyos. Our past, our present, our future, lahat yan ay nasa kamay ng Diyos. Anong ipag-aalala natin? Kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin na akala natin ay imposible sa sarili natin, or marami tayong challenges na kakaharapin, ano yung pag-aalala natin? Kung yung future ay guaranteed ng Diyos. Dahil lahat ay nasa kamay ng Diyos. Nothing is out of control. Kahit na kung ano-anong magsulputan na balita na mabasa ninyo sa social media, kahit na anong mangyari sa Middle East, nothing is out of control. Lahat ay nasa kamay ng Diyos. We can rest in Him. Number 4, kung relasyon sa mundo yung pag-uusapan, hindi pwedeng isipin ng Israel na sila ay pinagpala ng Diyos para yung pagpapala na yon ay sa amin lang to. Ibang lahi, sa puwera na kayo. Kami yung lahi na pinagpala ng Diyos. No. They were blessed to be a blessing to the nations. Tayo din. Di ba napakalaking pagpapala yung tinanggap natin because of Christ? Bakit natin tinanggap yon? Para tayo ay maging pagpapala sa iba. Hindi lang sa anak natin, hindi lang sa kapitbahay natin, hindi lang sa kababayan natin, kundi maging sa iba't ibang lahi sa buong mundo. Pati yung mga Muslim na nagtitinda dyan sa palengke, pati yung mga Muslim sa Taguig o sa South Cotabato, pati yung mga pinag-pray natin kanina na Uyghur sa China, Banya sa India, Pashtun sa Pakistan, mga Yemeni Arabs, at marami pang iba. Napaka-tribal nating mag-isip. Yes, it's okay na maging nationalistic dahil tayo ay mga Pilipino. Pero hindi pwede na yung concern lang natin ay yung sarili nating people group. Tayo mga Kristiyano dapat merong missional mindset. Away with tribalism. Bakit? Dahil ang sakop ng layunin ng Diyos ay buong mundo.
namatay si Kristo para sa kasalanan ng buong mundo. At ikinalat at isinugo niya ang iglesia, kasama yung church natin, para sa kapakanan ng buong mundo. So, no more excuses for our unbelief and disobedience. Hindi na natin pwedeng gawing excuses yung kulang yung resources natin. Limitado yung magagawa natin. Ordinaryong tao lang naman ako. Marami akong pwedeng pagkakamali na magawa. Ay, ang dami ko ng pinoproblema ngayon. Bakit iisipin ko pa yung iba? Ay, yung gobyerno kasi natin kaya wala nangyayaring maayos sa bansa natin. Yung maraming uncertainties sa future. We have a lot of excuses. Pero when you measure your excuses in the light of the God na nagpapakilala sa atin sa Genesis 10, siya yung Diyos na pumili sa atin, siya yung Diyos na naglikha sa atin, siya yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, siya yung Diyos na nagligtas sa atin, siya yung Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa atin, siya yung Diyos na nagbigay sa atin ng pagpapala sa pamamagitan ni Kristo. And He gave us the Holy Spirit inside of us with the power of God Himself nasa atin. Ano pang excuse yung sasabihin natin para makibahagi sa katuparan ng layunin ng Diyos sa buong mundo? Kung tutuusin, kaya naman ng Diyos na gawin yung Great Commission of making disciples of all nations without my help, without your help, without our church. Pwede namang maglaho yung church natin sa kasaysayan at hindi madidiskaril yung plano ng Diyos. Pero sa kabutihan ng Diyos, in His love for us, gusto niya kasali ako. Gusto niya kasali ka. Gusto niya kasali yung church natin to fulfill His glorious and global purposes. So ito yung panahon na lawakan natin yung pananaw natin. Ang liit ng pinapangarap natin sa buhay. Ang liit ng ambisyon natin. Ang sinasabi sa atin ng Diyos sa Genesis 10, lawakan ninyo. Lakihan ninyo yung ambisyon at pangarap ninyo. Not for our own selfish and worldly ambitions, but for the sake of the glory of His name among all nations. Let's pray.